Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Check your time. It's 20 minutes after 9 o'clock. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning! Ayan, kasi bago po nakaantabay na kita, magayon po ang satuyang pag-uurulay-ulayan today. Good morning on behalf of my dear partner si Sir Bebot Calleja. I'm checking in for Ang Syudadano, digdi lang po sa 91.9 BBS DWLV FM. Today is Friday, June 28, 2024. Siyempre, happy birthday sa gabos na ipinangaki ngunyan na aldaw. And sa mga nagse-celebrate kan sa indang anniversary. June 28, 2 days na lang. July 1 na pala sa Monday. Mabiliso ng panahon. Pero ngunyan na aldaw, magayon po dahil kita po ngunyan na simana, actually, every every 4th week of June, according to Proclamation 1777, National Poison Prevention Week pala niyan. So we have a campaign ngunyan, hali po sa Department of Health and also sa BMC, igwa kitang kampanya aiming to target homes, schools, workplace, and in general, itong kagabsa naman na buong environment And igwa kita mga kaibanan, ngunyan na aldaw, pag-iribata din po ini sa digdi mismo sa estasyon. Siya po hali sa Bicol Medical Center, the head of specialty centers, and saro po siyang pediatrician and toxicologist. It's none other than Dr. Janet Frialde. Good morning, Doktora. Hi, Shi. Good morning. Good morning po sa... Okay lang. Good morning po sa gabos na nagdadangog kaning programa, Ang Syudadano. Familiar ang... Naalala ko, 2020 when we started this with the late Governor Luis Villapuerte. Naalala ko kato siya, pag maalaog ka ni 9 o'clock, kadakol na igdining piece of journals, mga papel, kasi nag-adal na siya kung anong topic na pag-uulayan. Diba? Uy, matibayon man talaga to grabe, nai-intimidate ako minsan. And thank you so much. Actually, nag-volunteer ako kasi this is our Poison Control Week. And ang activity nag-start na last Monday until po Friday. And itong mga nurses may nag-lecture na sa barangay health workers kang buong Naga City, and then kabali ang fire bureau of yung fire something. Mga nurses naman, and then yung ibang nurses din. Invited din ko itong mga nurses kang Camarines Sur High School, DepEd nurses, kaya lang nagkaigosin din ng emergency. So parang daisin na nakabali. So tapos sa Pamplona nag-lecture din ang mga nurses about basic na panglaban sa lason, anong dapat mong gibuhon pag nakagat ng halas, anong dapat mong gibuhon pag nakakakangka ng kasava, di ba? Anong dapat mong gibuhon kung na jellyfish ka. So mga simple first aid measures. Itong mga sting pala kan jellyfish under poison yun. Poison, yung sting kang bee stings, scorpion, kung igwa, halas, mga itong sa sa dagat. Tapos na may konting lason and toxin, under siya ng toxicology. Kaya nga baka magtaka po ang mga tao na ang arak, under siya ng toxicology. Kaya man pala ang tema ngunyan na taon, wag magpakalasing. Actually, tema ko lang yan digdi sa Bicol wide. Digdi lang sa local radio. Okay. Ako lang nag-iibo. I see. Wag magpakalasing, baka hindi ka na magising. Opo. Kasi, bakit ko po yun nasasabi? Baka kasi sabihin kang iba, enjoyin man baga mag-inom ng arak. Depende po sa amount. Before nasabi ko na, gabos man po, everything is, diba, permissible, but not everything is beneficial. Oo, tama. And then ito pong wine or alcohol, baka magsabi ka mo, bakit ng panahon ni Jesus Christ, pig-turn niya itong water into wine? Oo. Very good man yan na
observation. In fact, because of that, kumuha ako ng Bible verses. Oo. Natotoo naman na during those times, early times, sa Psalms, Old Testament, kahit nung panahon ni Jesus Christ, meron naman talagang wine. Oo. At iniinom naman. Now, pag-uusapan natin, ano itong pwede? Anong level, anong klaseng yeah, mga alcohol? Kaya ang tanong, bisa sinasabi ko yung wag magpakalasing, baka hindi ka na magising. Dahil marami kaming patient, hindi ko naman sinasabing sobrang dami, pero nakakalungkot na maraming pasyente din na hindi na nagising talaga after drinking so much alcohol. Di ko makakalimutan yung patient from Ragay, a 17-year-old boy pa ang tawag ko nga kasi hindi pa naman siya adult. Nagkaroon sila ng drinking, nag-binge drinking. Ibig sabihin, walang tigil na pag-inom mula, I think that was mula umaga hanggang gabi. The following day, hindi na siya nagmamata, hindi siya nagigising, and then he was brought to BMC. Kahit po sa BMC, hindi na siya nagising. He was put on ventilator para po makahinga, para masustain ang breathing. But then after siguro 2 days or 3 days, nagkadan siya. And then, nangyayari pa din siya ngayon. Yun lang, di ko makalimutan. Kasi 17 years old, parang nakakapanghinayang. O lahat naman ng buhay, pinanghinayangan natin, K 18, K 70, K, di ba? And then, last month, meron na naman kami, parang, di ko matandaan kung 23. 23 years old din, binge drinking din. Talagang itong, Want to sawa. Na klase ng inuman. Akala nila, todo na to, kala walang mangyayari. Kasi nga, wine lang siya or alcohol or lang beer siya. lang. Or beer lang. Or may gilito ang karamihan ang na paborito history nila. na bakit hindi nagigising. Kasi nga, kanya-kanyang porsyento ng alcohol, iba-iba. Yung beer, mga 5 to 6% lang yan. So, mamaya, may kinuha din akong percentage. Tapos, ang gin kasi, saro siya sa pinakalangkaw, 40%. Ay, ang gin. Pag nahiling po nindo may nakalag dyan ng volume or proof, kunyari 80% proof, di ba may nakalagay, volume, 40% kayo ng alcohol content, half yung alcohol content. Kaya mahiling mo naman sa gin, may nakalagay 80% volume ba? Ang ibig sabihin, 40% alcohol siya. I see. So, very siya, napakataas ng gin ng alcohol niya. Hard drinks talaga siya. Ining beer, 5%, igwaning 6%. Oo, ito, diba? especially itong mga flavored. Ito, ining mga wine, igwa kita mga red wine na may 3% gani, may 5 din. Mapait-pait na ito mga 6%. So, hihilingon garo po nindo if you want talaga na magpakasaya lang. Oo, kasi may hindi certain level. Magkaiba kasi yung gusto mo lang yung effect niya na relaxation. Oo. Iba yan ang kaipuhan tandaan. Yung relaxation kasi bakit doon ko nga actually yun ako nagpariisip kaya siya ina-allow din sa Bible kasi may maganda siyang effect. Oo. Pag duman sa relaxation stage lang. Yung ilang lang, konting-konti lang yan. Pwede ko siya mabasa para alam nila na why does the Bible say to drink wine? Kasi during the Old Testament, practice ito. Kaya kahit ng panahon sinabihan ni Paul si Timothy, di ba yung parang, siya ba? Tamali ba ako? Para aliwin lang. Para aliwin. Sabi dito, the Bible sometimes portrays alcohol as something good and enjoyable. So, lahat naman, sabi ko nga, everything is permissible. Pwede. Sabi sa Psalms 104, actually, awit, Psalms 104 sa 14 to 15, sabi niya, He makes grass to grow for the cattle and plants for man to cultivate, bring forth food from the earth, wine that gladdens the heart of man, oil to make his... Parang ganito yon. Kasama siya doon sa ginagawa ng Lord. Yung wine, sabi niya dito, He makes grass to grow, He makes plants for man to cultivate, tapos wine that gladdens the heart of man. Hinanap ko yan siya sa Tagalog. Kanyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop at ang gugulayan sa paglilingkod sa tao at upang siya ay maglabas ng pagkain sa lupa. Diba? Tapos sinabi niya sa verse 15, at ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao at ng langis upang pasilangin ang kanyang mukha at ng tinapay nagpapalakas ng puso. So, meron talagang may allowed level. Kasi nga, bakit ito nabanggit na nagpapasaya?
yung kanina nabanggit ko, may certain level lang. Yung unang-unang, meron nga po akong kinuha sa aming talks book about yung level ng blood ethanol concentration. Back. Wala tayo nito pa sa ngayon sa BMC na machine to detect yung blood level. Wala mahal ang equipment nito, 9 to 20 million. At hindi pa to priority ng hospital. Siyempre, pa-prioritize may si mga emergency equipments. Now, hindi sa less than 50 milligram per DL, ibig sabihin konti lang ito, talkativeness and may feeling of euphoria. Ayan. Pinakauna. Kaya diba yung pala. para pag uminom ka, ang saya mo. Tsaka Ang madaldal, saya. talkativeness. Madaldal, masaya ka. Kaya akala ng iba, ang alak, parang hindi kaya pala. Pampalusen up sa tao para mag-speak. Kaya di ba yung iba, sige na, ano ka na, hindi, painom mong tanga yan. Painom mong tanga yan, tamakanta yan. Ganun, kasi, ito pa, parang nakakahalik kasi siya ng inhibition. Pag pag meron ka ng mild intoxication, nawawala na ang iyong inhibition, decreased inhibition. Ibig sabihin, para po sa mga nanonood, ang pag sinabi mong decreased inhibition, nawawala na itong di ka na nasusupog. Yung mga bagay na di mo nagigibo, pwede mo na magibo. Okay. At saka itong pwede mo nang i-confess. Yeah. Kaya di ba yung iba? Di ba kapag makasabi, na makapag-declare ng love. Di makabayli hanggang di nakainom ng dikit. Di na makakanta abang di nakainom ng dikit. Now, ang iba man sinasabi, pabayaan na ngayon kaya mga sinabi niya, burat kaya ngayon o lasing kaya yan. Ningninda aram na itong sinabing ito, totoo to. Nawala lang sa inhibition niya. Di lang niya na-control sa sarili niya kasi pag nag-inom ka ng arak, decrease ang inhibition, di mo napipigil. Nawawala ang pagpigil, ang control. Kaya kung anong sinabi kaya yung paglasing yan, totoo yan sa heart niya. 90%. Yes, yan sabi, ay lasing kasi. Yung nga ibig sabihin, nasabi niya yung ano itong nasa laog kang, kung pag sinabi niya, ikakaya suyaon ako sa imo. Ibig sabihin, totoo to, paglasing siya. Nasa subconscious na pala niya yan. Hindi ibig sabihin na, pasensya ka na, lasing kasi. No. Totoo ang sinabi kaya. Kaya pala. Kaya pag ang sa imo palang kapitbahay, itong pareha sa lalaki, because nag-I love you sa imo yan. Ibig sabihin, totoo. Totoo, I love you, pare. Pare, mag-inuman tayo. Tapos, medyo lasing na, pinawakan si Kamutmut, nagsabi, I love you. Nako. Totoo yan. So, hindi siya yung parang lasing lang kasi. Excuse natin ito lagi. Na parang, excuse ka pag lasing ka, pag nagsabi ka kayan. Pero that's the real na laog ng heart niya. Nasabi niya lang kasi na-decrease na ang inhibition. Kontrolado na ng alcohol. So, hindi mo sisisi ng alcohol. Siya talaga yon. Siya to nagluwas lang. Nagluwas lang. So, itong sinasabi dingding, nakakapagbigay galak. Nagpapasaya sa puso ng tao. Kasi nga, yung feeling of, yung unang mong pag-inom, kunting-kunti lang, masaya ka talaga. Parang, ayun, saya. Yeah, ang saya. May freedom. May freedom and yung sense of well-being. Euphoria tawag natin doon. Yung parang feeling good. Feeling good. So, yun. So, yun yung sinasabi dito. Di ba yung, pag may kasayahan, pag may party, may konti talagang wine. Pero, binabawal ng Lord yung drunkenness. Hindi ito programa ko, pero parang biblical lahat. Pero sa umpisa lang po. Ipagirumdum ko sa tuwing mga paradangog. Ang kaulay na po ngayon is sarong toxicologist. So, aram niya po ang sinasabi niya. Kaya dangugunta po, makakapurot kita ng kadakol na mga benepisyo sa mga impormasyon na iniho. Hindi ko lang matandaan kung saan ko ito na biblical verse ito, pwede mong Galatians yata ito, Galatians. Hindi ko maalala. Pero Galatians siya. Si konteksto? Itong the acts of the flesh are obvious. Parang, ang version 19, ano acts of the flesh? Immorality, impurity, and debauchery. Kasama dito, kasi kaya ako nabanggit, kasi kasama yung paglalasing. Yan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Number 20 nga, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, sa 20, pagkainggit, paglalasing. Yun ang ka-level niya. Ka-level niya. Itong mga
The acts of the flesh. Ito Oo. yung fruit of the, parang, ano yun, acts of the flesh, gawa ng laman. Oo. Anong tawag Pita natin yan? ng laman. Pita ng laman. Ayun Carnal pala. man. This is the carnal man. Yung Oo. involved ka talaga sa lust of the flesh. Oo. Ito yun. Nawawara talaga. Pagkikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagkakagalit, pagkampi-kampi, pagkakabahabagi, pagkainggit, at paglalasing. Oo. Walang habas sa pagsasaya. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay. Lagi natin, hindi kasi natin pwedeng ibaliwala yung Word of God kahit saan. Diba? Because that is the absolute truth. Wala tayong ibang babasehan naman sa lahat ng guide. Ang guide natin, di ba? Alam mo yan, yung Bible. So, Yes. kinote ko to. Inallow yung pag-iinom ng alak sa kasayahan, wine, biblical. Pero, sinabi din ng Panginoon sa Galatians ito, na huwag kang maglasing. Oo. Drunkenness in English, yung paglalasing. Same level siya nung pakikiapid, Oo. gluttony. Anyway, wala namang hierarchy ang sin. Sin talaga Oo. sila lahat. So, yun. Kaya bakit ito nilagay ng Lord sa Bible to warn us na hindi talaga siya hindi ka pwedeng maging, magpakalasing. Oo. Kaya nga sabi ko, wag magpakalising, baka hindi ka na magising. Kasi deadly. Nakakagadan. Oo, magtataka kayo, bakit sabi mo naman nga, sa una pa lang, may gayon, may feeling of Oo. well-being. Bakit sinasabi mong deadly? Ito yan siya na may mga level of blood alcohol level. Pag sinabi nating very severe intoxication, comatose na siya, respiratory failure, day na siya naghahangos, ito na yung more than 500 alcohol level. May measurement siya. Itong sinasabi kong talkativeness lang, less than 50. Ang layo nun, 50 Oo. sa 500. Now, ang date, depende yan. Kung kadakol kang migilitong nainom, ito nga ni mga 7 migilito, pwede ka na magadan eh. Oh, So, kasi okay. computein mo yung alcohol level. Wait a minute, ate. Doktora. Itong, It's okay. ano to? ang Miguelito, Ate, ano diyan muna yan? ako. San Miguel? Miguelito, sa basta siya yung 40% alcohol gin. 40% I see. alcohol siya. Di ko man aram nga ni masyado kung anong different. Oo. Basta ang gin, naalala ko ang gin. Aram din dayan. Basta, ang gin, baga itong, aram Oo, itong gin, Cuatro Cantos. Yeah, Cuatro Ayan, Cantos. ang popular Alam sa ko yan, tuya. popular ta. Ang Miguelito yata, meron pa siyang, depende sa volume or sa amount. No? Okay. So, di ko nga na parang maliit ba na San Miguel? Red wine lang kaya ang pinapatulang Oo. ko usually. So, ito yun, parang dai pagbasang-basangon itong pag-inom. Duman ka lang sa dikit. Oo. Ang problema, pag mayo ka ng self-control. Oo. Kaya, di ba, lagi kong sinasabi, digdi, pag-aram ni po nindo ang sa indong agong, ang sa indong ama, na medyo mayong self-control pag-inom, tas in-invite kang barkada, kung anong tulos, sundoon tulos. Pag-aram Habang duman pa lang siya sa Yes. talkativeness, saka Talkativeness, euphoria. oo. Meron, Feeling good pa lang. pero meron din tayo dito itong decrease inhibition na uugma na sinda kani. Sige na ining daldal, sige ng karanta. Oo. Ito yung 50 to 100 na level. So, ang apod sa inda, mild intoxicated or mild intoxication. Ito na yung nagsislurred speech. Ayun na yan. Kung sa Genji. Ayun, nagpapara-confess na. May emotional instability. Yan. Kaya nagpaparahibi na, diba? Yeah. Naalala ko tatay ko kato, pag naglalasing, pag uli sa harong, sige, hibi, nini ko! Diba ko ito naiintindihan, aki pa ko. Ano man yun pag nagluluwas mauli? Pero kakaiba. Oo, arap man kayan si ama Kung ko. dai mo mahiling, kang dai siya lasing. Sige, Oo. hirbi, sige, pangkugos, ito bang nini? Labing na maray sa buong pamilya niya. Diba? Kasi mayo ng inhibition. Nasasabi niya, gusto niya sabihin. Tapos, igwa na yung incoordination. Ibig sabihin, ito ba naalala mo itong nagsusuray-suray? Oo, tagilid na ang dalan. Ayan. Nahihiling ko ni Permi sa teleserik ang Korean, di ba? Oo. Tapos, meron na siyang slight visual impairment. Tapos, slow reaction time. Ining slow reaction time, kaya ini na ang bawal mag-drive. Ayun na yan. Ito na yung legal itong base sa Pilipinas, 50 actually sa tuya, more than 50. Legally DUI. drunk ka na. Pwede ka nang, pag nag-alcohol breath analyzer ang police, pwede ka nang sabihan na you are
may batas ba kita na di ka dapat mag-drive pag lasing ka. Oo. So, pwede inidigdig kami ito na. Iba ka itong less than 50, maugmahon ka pa lang ka to. Ining 50 and above to 100, legally drunk nini. Ibig sabihin, lasing ka. Iyang mild intoxication na yan. Legally drunk na yan. Legally drunk ka na. Pag nahiling ka kang pulis, nagda-drive ka, napamuyan ka, pwede kang, I do not know kung ano yung parusa. Oo, kaya pala hinahanap-hanap kang tao kasi parang may addicting effect siya. Okay, Nababalik-balik ka, manggat da inasasagad da imapundo. Itong ano, the same thing with pag kumain ka ng tsokolate, pag kumain ka ng, pag happy ka, nag-date ka mo, siguro pag nag-kiss, meron kitang pleasure center sa brain, yung VTA, ventral tegmental area. Ayan na. Pag nag-inom ka, pag nagkakan kang masiramon, nag-tsokolate ka, nag-inom ka ng dikit, isabi ko na itong medyo ba kumagay, nag-make love ka mo, merong mga hormones. Part brain, hormones na nare-release. ayun Yung dopamine. Din. Ayun sa happy hormones. Happy hormone, yung dopamine. Same thing pag kaya nga ang iba nagsishabu. Kaya nga ang iba nagsisigarilyo. Para-para yan. Alak, alak, sigarilyo. Sabi ko sana, ABS, babae, ano. Hindi alak, babae. Sugal, siguro pag nalalo ka. Yung feeling na masaya ka. Yung nagre-release din pala ng dopamine yan. Kasi siya ng happy hormones sa brain natin. Now, ang mahirap, itong shabu, iba ang nire-release niya. Sobrang daming dopamine, which is toxic. Toxic na. Kaya pag ining dopamine effect, pag inot pa lang, masaya. Pero pag sobrang dami na, may mga negative effects siya sa hawak ta. Kaya pag sobra-sobra talagang dopamine, ayan na yan. Pero ang pagkakaiba kang methamphetamine sa shabu, pareho sila may pleasure effect, pero ang shabu, excitatory. Parang na-excite. Ang arak actually is inhibitory. Excite. Parang sedative siya. Di ba kaya nagtutururog? Di ba? Nakaturog ka. Diba iba nga ni pagdaida nakaturog na inom. Kasi meron siyang inhibitory effects. Compared sa shabu and marijuana and other drugs, excitatory sinda. Kaya gising karamihan baga na nagsashabu. I see. Yan po ang pagkakaiba ha, inhibitory and excitatory. So bago ko pala sabihin yan, baka gusto niyo maaraman, pero ang porsyento kang Filipino adults ang nag-iinom. Sabi kang 2021 Department of Health Survey showed that an estimated 40%, laki no? 40% of Filipino adults reported drinking alcohol. Ibig sabihin, ng 2021 ito, naway pa sindang latest Tapos, 33% digdi heavy drinking sessions. Ayun na yan. Ito na yung kadakol nagagadan sa mga binge drinking, itong Mayong Pundo, itong Wantosawa na sinasabi. Sa mga kabataan, yun na yan Kasi ang mga kabisto ko, as early as 12, 13. Talaga. Actually, may study na young 13 and above, iguana sindang experience sa alcohol. Oo nga. And big factor, itong usually family culture. Yes, oo. Pag may okasyon kasi, yung si tatay, si uncle, kapos siya nag-iinom. Oo nga Tapos, nagsusurubahan. Sige, inom naman niya. Try mo daw ngayon try mo daw ngayon. Nanamitan niya, masaya pala. Ang alcohol ang pinakainot na napupurbaran ka mga aki. Bago yan magsigarilyo, bago yan magshabu. Alcohol muna. Entry point. Yan ang entry point. May study ka yan And usually, sa inida nahiling, sa tatay. Sa loob ng pamilya. So, very careful. Topic ko kasi last two Saturdays ago about the role of a father. Dapat role model ka. Sana naman huwag tayo maging role model sa paglalasing. No? Very sa arak na arog ka yan. And actually, dakulaon na factor ang itong kung mayo man ama, siguro itong mga father figures na nakapalibot sa iya. Ayo ang mga iyan. So, gustuhon ko itong mapapicture kita si. At yan, baka malingawang kita, Stephen, Nonoy. Bago ka siya maghapot, may ako ang mahapot nga na sa imo. Sa tingin mo, anong country sa Asia ang pinaka who drinks the most alcohol?
Which country drinks the most alcohol in Asia? Oo, according to Korea novela na mga nadalan ko. Pwedeng Korea o Japan. Oh, pero you're right, Korea. Korea talaga? Yes, kaya nga, pag-research ko ini, sabi ko, ay, Korea pala sa teleserye, every time di ba, go out, may tent, Sinda. May tent, and every time meron soju. Soju. Parang pinaka-beer nila yan. Oo, talagang, sabi ko, akala ko teleserye lang ini. Sinda pa lang talaga ang country na para inom. Oo. Para inom, Korea. In Asia. Tapos malamig pa din pati sa Inda. Kala ko, yung soju na yon parang magkakait sandang garo tubig, ano? Oo. Pati babae kasi sa Inda nagpaparainom. Then, sarap pa, haula. Pampira ang Pilipinas. Yung kita sa 88, pang 88 kita. Sa country na parainom. Ay, yung ranking. Oo. Wow. O, dahil ka mo mamundo na. Maling bako kitang top 1, bako kita nasa top 3, mamumundo ka na. Kaya ikaw, feeling mo, uradon ka mag-inom. Nalingaw ko si top 1, pero European yata yung top 1 eh. Mga malalamig na bansa. Malalamig, oo. Ang US, 25 lang yata o 34. Oo. Pero kita, wow, 88. Humabol. Yan, maugman na kamukha yan. Bakong itong permi na lang kitang first honor sa mga sa mga araw kayo na bagay. Okay na yan. Sabi ni South Koreans drink twice as much liquor as Russians and more than 4 times as much as Americans. I see. Grabe, ano? Pero saradit-sadit lang Sinda. Oo nga. Para inom pala. Dahil kita maging proud ha, kung number 1 na kita dyan, nakakamundo nga na itong recent tang pag-abot sa education na kita ha, nag-iikapurit kita. Yes. Tapos pag-abot sa alak, gusto mo pang mag-champion kita. Dahil naman ka na. Di ba may question kasi bago, dahil mo lang nadagos. Oo, dahil ko nadagos. Itong, ano ang mga side effects kang alcohol? Sayang. Oo na. Ano mo siya daw, ako halin ng talks. Gusto kong sabihin sa Inda, itong mismong yaon sa book, itong talagang inadal na dai. And paulit-ulit ang iba nga ni kayan. Aram ko, matitibay magbasa ang iba. They can even finish our sentences ta para basa. Pero it's good na paulit-ulit apong madang. Dawa ako, parang dawa sinasabihin ko sa indong may heart disease, may gusto ko pa rin sindang i-base dito sa kung ano itong nakalaag talaga sa libro, no? Sabi ko sa bago, is this sedative siya and mild anesthetic, pero ano yung mekanismo, nagkakaiwan ng alcohol intoxication. Kasi ining alcohol, igwa siya ng byproduct, na metabolize siya sa liver, may enzymes duman, na ang pag sinabi ng metabolize, parang degraded siya, pero igwa siyang toxic products, yung acetaldehyde. Parang paracetamol. Ang paracetamol may toxic product din yan. Pag sobra ng paracetamol, lason din. Because of that toxic product. Ito meron din acetaldehyde. Now, anong ginigibo ka ng acetaldehyde kani? The primary site of action in toxicity is the CNS or the brain. And ang ginigibo nga ni kani, nag-increase ang inhibition, nagdi-decrease ang excitation. So, ibig sabihin, may direct toxic effects ng acetaldehyde sa brain na nilaraot ang it can promote tissue and cell injury. So, sinisira niya talaga. In fact, may mga nakalaagdig din ng mitochondrial injury. Mitochondria, baga itong part kang cell, di ba? Nilaraot niya yan, o sinisira niya yan. So, talagang toxic siya, yung acetaldehyde. Kaya, pag dumami ang acetaldehyde, mas toxic, syempre. Iba itong, dikit lang na inom mo, wala ka masyado katong toxic byproduct. Kaya, feeling good ka lang. Siga. So, inang nangyayari, nagkakaigwa, ang chronic effect actually nga sa brain, nagsishrink din ang brain. Same with the liver, cirrhosis, nagsishrink sila. Dahil nadadamage itong mitochondria or cell. Nagkakaigwa sila ng tissue and cell injury. So, ano mangyayari pag nasira? Shrinkage. So, ano mangyayari, di ba, sa ibang mga alcoholic? Meron ng dementia, talagang malilimutin. Kadakol na pwedeng, in fact, brain death nga eh. Pwede ka magkaigwa. And we are just talking about, sa brain pa lang yan na effect ha. Igwa pa sa ibang law. Kasi gabo siya. Sa heart. Balikan tayo sa heart. Ang sa heart naman, pwede siya magkaigwa ng cardiomyopathy. Ang ibig sabihin po nili, na-stretch ang muscle kang heart and drooping of heart muscle. So, pag na-stretch siya, so di siya ma-function ng maray. So, magkakaigwa ka ng heart failure, magkakaigwa ka ng arrhythmia. Ibig sabihin kang arrhythmia,
pantay, irregular heartbeat. Oh. So, dahil palinin sa toxic effect kaning acetaldehyde. Tapos, pwede ka mag-stroke, sa brain pa din. Tapos may pinipiling edad yan. Mayo. Mala ito, sabi ko 17. Ito brain death yun eh. Dahil sa sobrang arak. Alcohol. Sudden death talaga. And pwede ka comatose, hindi ka na mamata. Kaya baga, huwag magpakalasing, baka hindi ka na magising, no? And pwede rin siya mag-producing high blood pressure. So, ang magayon lang talagang effect niya, duman sa low amount na okay ang feeling mo. And minsan wala kang inhibition. Oo, ayun lang yan. Ang maganda. So that means 50 above. Actually, less than 50 below, lang ang less than magayon 50 siya. Na alcohol. Yung 15-100 nga, parang drunk ka na eh. Pag tumaas ka pa dyan, tsaka day constant. Naging daily gusto mo man, perming nasa euphoria ka. Perming ka, oral dawon ko na lugod ang nga ngayang masaya lagi. Ang mahirap dyan, meron siyang addiction. Kasi pag nasanay na yung brain mo, na magpare-release ka tong dopamine, pas prepare mo siyang hahanapon, mag-release pa siya ng maraming neurotransmitters or hormones na diin na din kaipuhan kang hawak. Kaya addicted ka na, parang nasanay na ang hawak mo. Kaya nga pag pinundo mo baga, kunyari alcoholic ka, bigla ka nagpundo, nagkakaigwa din ng reaction. Nagkakaigwa ng tremors, hanggang sa pwede kang mag-delirium tremens, pwede ka rin magadan. Yung tremors na nagkikilibig-kibig ka na. Ay, sudden na pundo. Kaya kung alcoholic ka, kaipuhan mo magpa-hospital para makapundo. Kasi, di mo yung kakayanon. Kasi pag pinundo mo, like itong aral daw ka ng para inom ng arak, bigla kang daing nag-inom, magkakaigwa ka ng tremors, hanggang sa mag-inom ka na lang uli. Kaya masakitan magpundo. Kasi itong pag-inom mo uli, mapupundo sinamamati mo. Kaya kung ang iba gusto magpundo, ako nakahiling na po ako na piglaog ko siya sa hospital, yung alcohol intoxicated and alcohol withdrawal. Ilalaog mo siya sa hospital para po bantayan na dahil siya mag-seizures. Then, duman mo hilingon kung kaya ng 5 days na mayo, 1 week na mayo, saka mo lang sa paluwason. Pero advice ko kayan, bago magluwas sa hospital, naka-ready na ang rehab. Kasi pag luwas ka yan, baka pirang taon lang yan, 1 taon na di mag-inom, pero nabaralik. How long? Oo nga ni Tas the same environment. Kakantsawang ka lang, kadikit, ay ka naman ngayon. Tapos ang iba kayan, matatagas ang payo. Marason pa, aram ko ngayon ang hawak ko. Kadaklan man na involve sa addiction, matagas talagang payo. Oo nga ni. So, heart, punta kita sa liver. Sabi ko sa bago, nag-shrink ang liver, nagiging cirrhotic. Kaya sa umpisa, alcoholic hepatitis ka pa lang, parang may peklat, fibrosis, hanggang magkaroon ka ng cirrhosis. Ang hirap nun. Madilaw ka. May po kitang liver transplant pa. Although, good news, ang BMC po, masend ng sarong doktor sa ibang lugar mag-train for 2 years sa India yata, si Dr. Kasin, para po magkaigwa kita ng liver transplant sa BMC. Another specialty center. So, sa dadagog mo, siya itong, dahil na ngayon nagmata. Itong term ka yan. Itong apnea. Itong pancreatitis actually. Okay. Bangungot. Sinasabi nila, binangungot kaya. Pag inom lang, dahil na nagmata pagkaaga. Pwedeng na magtay siya sa sobrang alcohol or pancreatitis. Okay. Diba? Yung pancreatitis, bakit nagkakaigwa? Ang alcohol causes the pancreas to produce toxic na substance that can actually lead to pancreatitis. Parang nagkakaigwa ng inflammation. Tagalog inflammation. Maga, swelling, hanggang sa di na siya makaproduce ng enzymes for absorption and all. Ang iba, di na talaga namata. Nataas itong pancreatic enzymes, amylase. Ang iba na dadara sa hospital, supportive care lang naman yan eh. Ang iba, bangungot ang term ta, na bangungot. Saan ba yan saan yan naghali, bangungot na yan? Yung nga ni popular ken sarong sarong artista na si Rico yan. Si Rico yan. Binangungot daw. Pero dito aram kung igwa itong drugs, although negative, sorry. Yung nga ni igwa to depression kung ano-anong nadadangog ta. Dahil sa... Tapos ang bago mo niyan, ining cancer. Associated ang sobrang pag-inom ng arak ng cancer. Ano yung mga cancer na ni? Head and neck cancer. Including oral cavity, pharynx, and larynx. Associated na siya. Actually, ngayon ko lang natandaan na parang, oo nga pala, kaibanan pala ng alcohol sa nakakadagdag. Actually, di man siya sinabing directly, pero parang associated lang. Pag sinabi ng associated, they found out na may mga cancer na para inom.
Oo. Kaya parang sinabi nila associated lang. Di man Oo. sinabing direct. Pero di patapos ang Di research. patapos ang research, di ba? Oo. Esophageal cancer, liver, syempre, totoo yung liver. Pati nga ni breast cancer Grabe, no? Oo, na-associate din Even siya. sabi ni even one drink per day can increase a woman's risk for breast cancer by Okay. 5% to 15% compared to women Oh, Liz, who do not magdangog ka. drink at all. Pinangaranan na, Liz. Magdangog ka. Compared sa babae na dahil nagiinom. So, may risk ka ng 5 to 15% pag babaeng pariinom. May risk ka ng breast cancer. Oo. Diba, no? ayun Grabe, pala. no? Tapos, colorectal cancer. Gabos naman sa paghalon. Okay? Ano pa? Immune system. Of course, pag nagpariinom ka, mababa ang sa imong ano ang Tagalog kang immune system? Oo, so panlaban mo sa helang. Sa helang. Oo. Ang resistensya, mababa sa Yan. imong resistensya. And magiging target ka kang iba-ibang helang. Oo. Diba? Ayun na yan So, kadakol na effect talaga. Ang makahirak pa dyan, yung alcohol abuse, yung addiction. Kasi affected ka ni, bako lang ang family mo. Makahirak ang family na Totoo. kaibanan mo sa laog kang harong na suruya naman nga ni sa imo, pero di ka man mapahali kasi kung yari, tatay ka ninda. Oo. Grabe ang negative Importante impact si sa Roy. mga aki. And Totoo. usually sa wife. Siguro kani di ko aram si kung kabali ni sa grounds for annulment or divorce. Oo, kasi diba? psychological Oo, incapacity. Di ka naman nakaka-function Oo. duman sa imong Yung role. alcoholism and drug addiction, Oo. magiging kabali siya duman sa Grounds. for divorce and annulment. Kasi Oo. ang hirap po makiibanan talaga. Ako, aram ko po kasi may mga pasyente ako dyan sa clinic. Ang hinapot ko na lang, kunya sa husband, tabi ko, tatay, gusto mo pa bang yaw na ago mo sa emo o habo mo na? Kasi kung gusto mo pa, magpundo ka. Kung habo mo na, sige, magpainom ka. Oo, buong As in, pamilya, again, kasi- mawawara sa iya. Oo, pati pag trabaho mo, magiging, siyempre, paano ka magiging productive Oo. kung permi ka lasing everyday? Oo, dahil ka functional. And Dahil ka fit yung to work. impact sa kaya di ba igwa kong kabisto na never na siyang nag-inom ng arak. Oh, kilala mo to. Because nahiling niya ang mga tugang niya pag nag-iinuman, nagsusuruntukan. Oo, nagiging violent. Kilala mo yan, kuya mo yan. Mhm. Oo, kaya sabi ko, kaya pala. Pero Christian na din kasi siya. Aside from Oo. being a Christian, a born-again Christian, hindi na rin siya talaga nag-inom pa. Dahil nga may nahiling na siyang pangit na example ka mga parainom or drunk, yung effect kang drunkenness. Oo. Yan so pati yan. pag naging lifestyle mo na, huna mo lang, dikit man lang nga yan, sarong-sara shot lang naman. Pero kung naging lifestyle na, yun na yan, dai ka na makawara. Kasi minsan enslave ka hinahanap-hanap na eh. mo kasi yung feeling of sense of well-being, yung euphoria. Oo. Itong feeling good level na inahanap-hanap. So, delikado po yan pag perming ito ang hinahanap mo. Tapos, yung mental health, related Yes, yan. of course. Oo. Affected na Oo, maray. kasi yung abuse, yung alcohol abuse, siyempre permina. Kabali actually siya sa DMA, yung diagnostic ng may mental health. Kabali ang alcoholism. Kasi pag duman saan nagirumduman ko itong kasubago, itong euphoria, itong dopamine, feeling good. Instead po, kung hinahanap tayan, why don't we exercise? Kasi nagre-release, di ba? Di ba feeling good nga pag nag-exercise Oo, din? kasi nagre-release the same na yung sa brain, nagre-release ng dopamine. So sabi ko, oo nga no, instead na alak, mag-exercise mo na lang ka yan. And may study pa siya na Mapagal meron kaya daw kaya na mag-exercise. genes. Meron genes na pangit lang nitong sabihin. Pero may mga genes daw na related to alcoholism. So that means it can be passed It can on. be, passed on. Kaya nga, pero there was a study then conducted sa Kambal sinda no magtugang, ang tatay ninda, ang family pariinom. Garo ginawa ng study, si Sarong Kambal hinali sa family. Kaya nga duman nila na hiling na, si Saro kasi dahil naging pariinom. Environmental factor. May factor talaga yung family environment na dapat role model talaga ang pamilya. Oo. Kasi tumayo duman sa tatay na parainom, di siya naging parainom. Oo. Pero sinasabi may genes. Pero the they same din genes, ha? Kaya nga ni day din. So, dapala Oo. ng factor ka tong environment. Oo. It's bigger. Bigger. Oo. Yung kanina nagparasabi ako siya about brain, gusto ko lang maintindihan nila bakit siya toxic sa brain. Nag-shrink ang brain. Ang sinasabi ni long-term effects of alcohol on the brain can cause impact on memory, di ba, learning,
and behavior. So kasi nagkakaroon ng brain shrinkage, o ito ang masyado po medical, loss of gray matter and loss of white matter. So, in short, nararaot talaga ang brain cells. Oo. Ganun lang in Gabos sa short judgment natin. mo sa buhay, nararaot. Nararaot. Oo, nararaot Baka na. magkamali ka ning mapili ning agumon. Oo, daina sa parainom. so yun. Tapos siyempre, sa stomach, acid, nag-i-increase ang acid, pwede ka rin magkaroon ng gastritis. Actually, kadakol, pancreatitis, gastritis. Sunod ken, halang ko na din ang uric acid mo kasi pag nag-iinuman, kadakol kang kinakakan ng mga Oo. apod ka to. Sa mga unhealthy. Yeah, unhealthy and anong tawag dun sa Junk foods, pulutan. Ayan, Pati hindi ko pulutan. Ako yata may memory gap na din. Hindi man ako para inom. Pero yun. Yung memory gap na pag may nagagi, parang you look familiar. Nagpa-cute ka pa. You look familiar. Tapos bigla kang tinam, agum, ano naman ni? Agum mo pala. Nalingaw ka, nagpapa-cute ka ko taay. Tapos naalala ko din may sarap akong friend na dapat talaga tinatanggal na ang dental amalgam kasi nakakakos siya ng loss of memory. Nababawasan ng memory mo din. Ano dato? Kasi may mercury ang amalgam. Ako may amalgam Di ko naman siya pinatanggal. Amalgam is? Yung nilalaag Pasta? sa pasta. Di ba kato, ang pasta may mercury. Yung ibang kulay. Ngayon kaya ang pasta puti na. Kato, ako ang yaraon pa si dating pasta. Sabi ko, makakalimutin na ako dahil sa pasta ko. Kasi may mercury. Sabi ko, saro kong friend na doktor, ito naman, talaga naman sa edad natin, makakalimutin na tayo. So, do not blame yung amalgam. Kasi we're still talking po dun sa toxins, ha? Sa Toxic din po yun, yung amalgam. Kung igwa pa po kamong na side, tayo. So, mga luma? Yes, ito bagang pasta Anong na color may yan? kulay. Itong itom. May pero mercury parang siya. I see. May mercury siya. Ngunyan, Dark gray. yes, they found out na pagkadakol kang pasta ng amalgam, it will lead to memory loss later on. Kaya Okay, good ang ipon mo. Kaya lang, pigbiblin ko yan. Taigwa kong amalgam, siguro dahil sa amalgam. Not because okay. Tapos magayon ng kuta na preserve mo kadakol mo naka-amalgam ka na imagine ko lang. Pag where am I? Nasaan ako? Ano nangyayari? Okay. So yun. Kung sain. Pero anyway, inabot na po kita. We have to be exact, we have 2 minutes after 10 o'clock in the morning. And magayon ng pakuta, but we have to cut our beautiful talk about National Poison Prevention Week with our special guest, si Dr. Janet Frialde, toxicologist and specialty centers head of Bicol Medical Center. Siguro ipapadagos ta, and iba naman ang magiging topic ta. Bali po, di ba siya parang napagulayan ta na kung pwede every second and last Friday of the month. So, hoping na this next program sa, kailan ba yun? July, pila na? Mag-guest kita ning, meron na kami pong specialista sa pediatric hema-onco. Ibig sabihin, specialista siya sa mga leukemia, sa blood dyscrasia in children. Kasama yung cancer. Pag sinabi itong blood dyscrasia, pwedeng itong mga di pantal, hematomas, yung maraming mga bruises ng mga aki, madaling magkaigwa ng hematoma, itong mga perming may anemia. Pwede pong i-mag-guest kita ni specialista sa mga cancer sa aki, or specialista sa dugo. Yung hematologist siya, para mag-discuss on. Kasi very common sa tuya nguyan. Dami na nating diagnosed cancer patients na mga aki. May leukemia. Because igwa na kitang doktor. Kaya nga ni. Kaya blessing talaga. Magpa-Manila. Yes, blessing na igwa na kitang, bakusin ng taga-digdig. In-invite bilang sinda because may kitang hematologist na oncologist din. Na sa aki. Igwa kita sa adult. Kaya sinda ang mag-guest this coming second week? Yeah, second Friday of the month of July. July 13. Yan yung magiging, Ayan pala, July. June yan eh. Oo, sa baba. Okay. Hindi yun. Sabi ko, leukemia. And then, hopefully talaga, magtuloy-tuloy ining program para lang to encourage yung iba na magpa-check up, ipabayaan na sila mga aki. Iyo po. Okay. So, salamat na maray sa tuya pong guest, si Dr. Janet Frialde. God bless you everyone. And iwalat na po ang sarong tataramon from our scripture. Yaon po. And thank you so much. God bless you everyone. Hanggang sa susunod po.
Next ng magiging guest ulit ang mga doctors will be second week of July. Second Friday, July 12. So, Ayan po, July 12 pala. Niya ba kung 13th Saturday ito? So, July 12. Yes. So, thank you so much on behalf of Ansyudadano, Doktora Ja. Maraming salamat po. And sa mga paradangog niya to. Na Thank mga you, nakatuto. thank you. Tomorrow maprograman ako. Siguro yung summarize ko lang yung topic tango niyan para si Di po nakadangog ay ma-inform din. Sige po, oo. Very good yan, Doc. And salamat po. Iniyan sa indong amiga. Nagpapasalamat sa mga day ko na bati ingon niya na aldaw. Kumusta po? And thank you so much for always tuning in. Standby po para sa tuyang masunod na programa ni Sir Junel Cuba. Sa ngaran po kan sa tuyang mga kaibanan sa technical, si Ariel Camarote and Stephen Favis. Good morning everyone. God bless. Stay tuned in only here at 91.9 BBS DWL VFM. Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. Thank you, Ate Jan.